Larry Gadon Live dito sa PTV. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad, lalo na sa mga OFW. Ngayong gabi, samahan niyo ulit ako sa loob ng isang oras na talakayan tungkol sa mga usapin at pangyayari sa ating bansa. Hihimayin din natin ang mga programa ng ating pamahalaan para sa bawat Pilipino sa bagong Pilipinas. Ako ang inyong Papasek o Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live! Para sa ating unang issue ng bayan, mula 6.4% noong Hunyo, ay bahagyang bumagal sa 6.2 ang inflation rate ng bansa sa buwan ng Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Malaking dahilan nito ang unti-unting pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo matapos ang sunod-sunod na pagsirit nito dahilan ng kaguluhan sa Middle East. Ito ay nagpapatunay lamang na mayroong mga programa na ginagawa ang ating pamahalaan upang maibsan ang inflation rate. At maraming ginawa ang ating Pangulo para maibsan ang hirap na dinadanas ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa baba, na naapektuhan ng husto dito sa kaguluhan na nangyari dyan sa Middle East. Kagaya na lamang nitong kamakailan ay inapruba niya na uplift na kung saan ay nagbibigay ng tulong ang ating pamahalaan doon sa mga pamilya na sakop ng 4Ps at sila ay nagkaroon ng tulong na 2,000 piso para maibsan ang kanilang mga dinaranas sa pagtaas ng presyo. At yun namang mga tinuturing natin na mahirap na binibigyan din ng tulong na 2,000 kada buwan magmula Hulyo hanggang Disyembre upang ito ay makatugon doon sa pagtaas ng ating mga bilihin. At doon naman sa mga miyembro ng SSS na tinatawag natin o itinuturing ng mga low-income families ay magkakaroon din ng 2,000 kada buwan magmula Hulyo hanggang Disyembre. At ito ay tinatansya kasi na ang epekto nitong kaguluhan sa Middle East ay magkakaroon pa ng mararamdaman pa ang epekto nito ng mga 6 na buwan. Kaya ito ang binigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa programa ng Uplift. Maganda rin ang senyales ng pagbaba ng inflation rate sapagkat kung inyong maalala, napakaganda ng ating ekonomiya noong nakaraang taon na umabot hanggang sa 1.3% ang inflation rate noong Disyembre ng 2025. Yun nga lang, dahil dito sa kaguluhan na nangyari sa Middle East ay noong pagdating ng Enero, Pebrero ay umabot tayo ng halos 7.6% na inflation rate. At ang kagandahan naman nito ay bumaba rin ito sa 6.4 nitong Hunyo at ngayon ay bumaba pa ng bahagya ng 6.2 nitong Hulyo naman. Kaya ito ay nagpapatunay lamang na patuloy ang paggawa ng ating pamahalaan at pagkilos ng ating pamahalaan para matugunan ang inflation issue na ito. At para naman sa ating ikalawang issue ng bayan, sa tulong ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino Program o 4PH ng pamahalaan, makakatanggap ng mga bagong condominium unit ang ilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries mula sa Davao City. May sukat ito na 28 square meters. At mayroon din itong nakahandang isang kwarto at CR. Isa ang Davao sa 3 pilot areas ng programa kasama ang Pampanga at Calabarzon. Ito ay nagpapatunay lamang na hindi tumitingnan, hindi nag-aatubili ang ating Pangulo sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan at hindi niya tinitingnan ang politika sapagkat inuna niya ang Davao upang mabigyan ang ating mga kapatid at mga pamilya na nangangailangan ng pabahay. At napakaganda nito sapagkat sa unang bugso pa lamang nito ay mahigit na 3,000 units agad
ang ipamamahagi ng ating pamahalaan under the 4PH program. Kaya ito ay magkakaroon pa ng mas malawakan na pagpapatayo ng mga pabahay para sa ating mga kababayan na nangangailangan, at ito ay ibang-ibang lugar pa ang ating pagtatayuan. At panghuli sa ating issue ng bayan, inaasahang tataas sa 370 milyon na litro ang produksyon ng biodiesel sa bansa ngayong 2026 dahil sa lumalaking demand at pagdami ng biodiesel producers ayon sa United States Department of Agriculture o USDA. Sinabi rin ng ahensya na sapat ang kapasidad ng industriya para suportahan ang mas mataas na biodiesel blend habang isinusulong na ang pagpapatupad ng B5 blend at ang inaambisyon na B7 blend. Napakahusay ng ating programa tungkol dito sa biodiesel at ito ay talagang napapanahon sapagkat ang ating pangangailangan sa gasolina ay maiibsan kung sakaling ang 370 million liters ng biodiesel ay maihalo dito sa pangangailangan natin ng gasolina. Makakatulong ito sa pagpapababa ng presyo ng gasolina na kinakailangan nating para sa ating mga sasakyan at sa ating kabuoang ekonomiya. Kaya ito ay nagpapatunay lamang na napakaganda ng programa na ginagawa ng ating pamahalaan tungkol dito sa ating biodiesel program. Samantala, kabilang sa mga pinatututukan at ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling sona ang pagpapabuti ng transportation system ng ating bansa. Kaya naman, sa ating pagbabalik ay makakasama natin si Administrator Gilbert Cruz ng Office for Transportation Security. Kaya huwag kayong bibitiw at ito pa rin ang Larigadon Live! Nakatutok pa rin kayo sa Larigadon Live. Mahalaga ang papel ng Office for Transportation Security sa pagpapanatili na ligtas ang bawat biyahero ng mga paliparan at iba pang transport hub sa bansa. Ngayong gabi, alamin natin ang kanilang mga bagong hakbang para tiyakin ito. Kasama muli natin si Administrator Gilbert Cruz ng Office for Transportation Security. Magandang gabi, Administrator Gilbert Cruz, no? Magandang gabi, Sec. Oo. Pero bago ito, ikaw ay nasa military, di ba? Retired general ka? Opo. Nasa PNP po ako noon. PNP. Oo. Yeah. Naging guest namin kayo noong December at napakaganda ng mga impormasyon na naibahagi mo sa ating mga manunood at sa ating mga kababayan. Kaya ngayon ay sa inyong pagbabalik dito sa programa ay may bago ba tayong enhanced security system sa mga paliparan, bus stations at mga terminals, kasama na rin yung mga pantalan. Meron ba tayong mga bagong hakbang na ginagawa or meron tayong mga bagong mga kagamitan na inilagay dito sa mga istasyon na ito? Opo, meron po tayong mga bukod sa bagong kagamitan, Sec Larry, meron din tayo mga capacity building na ginagawa na training para dun sa mga screening officers natin. At pag sinabi ko pong mga screening officers, Sec Larry, ito po yung mga nakikita nyong naka-uniform na nandun po sa mga airports, sa mga pantalan po natin. Tinitrain natin yan kasi everyday may mga bagong lumalabas na sabihin na natin mga materials na pinagbabawal. So, iniipon po natin yan at sila ay tinuturuan natin ng mga bagay-bagay na ano hindi dapat papasukin sa mga airports natin at sa mga pantalan. Nasabi ninyo noon na may inaasahang mga bagong equipments na darating na magagamit para sa screening ng baggage. Kamusta ang update natin dito? Kasi napuna ko, nagbago na rin ang mga kagamitan at pati yung sistema doon sa airports. Opo, kung mapapansin nyo, Sec Larry, dati dalawa yung meron tayong initial tsaka yung may final pa tayo, bukod pa yung bubuksan yung gamit mo. Pero ngayon, isa na lang po. Pag may nakita kami, ibig sabihin,
tiwala na po kami doon sa equipment na isa na yon na kaya niya na po na ma-detect screen lahat, at oo. screen yung mga pumapasok pong kagamitan Oo. sa airport. So, yan po, binubuksan na lang namin o mihingi ho kami ng permiso doon sa may-ari ng bag kung may mga Kapag makita po. may makita doon Oo. sa x-ray. Yun lang po yung Oo time. nga, napuna ko yan kasi dati, doon pa lang sa entrance, meron Meron na ng po. x-ray. Oo. Tapos after the checking in, Opo. at paglampas ng immigration, ay another x-ray machine uli. Tama Ngayon, po yun. iisa na lang. Isa na lang po. Yung after immigration na So, lang. ibig sabihin po, talagang malaki na po yung pinagbago ng screening natin. Naging high-tech na po tayo. Kung mapapansin nyo, may mga... Paano yung mga dating mga kagamitan? Anong ginawa doon? Pinapa-loan, millions din yun. pinapa-loan po natin yan doon sa mga ibang agencies. Like halimbawa po sa Senado po. Halimbawa po doon sa mga pantalan natin na marami pong mga turista. Doon po natin nilalagay yan. Para po makatulong na magdagdag ng security dito po sa mga pantalan, sa mga airports na maliliit, lalo na po doon sa mga probinsya natin. So functional pa rin naman pala. Opo. Ano po yan? Inaalagaan po natin yan, Seclari. Ang maintenance. From time to time, may maintenance po yan. Pag nasira po yan, automatic, kailangan puntahan po yan. At yun naman po ang directive ng aming secretary na alagaan natin yung gamit natin. Sabi ni Sec Lopez, siguraduhin nyo lang na functioning lahat yung gamit natin. At wag na wag kayong papayag na nadidelay yung mga pasahero natin. Kasi alam niyo yun ang yung madalas na reklamo sa atin noon pero ngayon bibihira na po na masyadong nadidelay yung mga pasahero natin once na nandoon po sila sa airport. 24/7 ba naka-activate ngayon ang OTS o yung Transport Operation Center para sa agarang aksyon pag may kinakailangan agad na aksyonan? Opo, 24/7 po hangga't meron pong eroplano nandiyan, hanggang may barko po diyan, meron po tayong tao. Oo, dahil ang eroplano 24 hours din ang come and go di ba? Tsaka nakakatuwa ngayon, Sec Clary, kung mapapansin mo, yung airport natin talagang pagandahan sila ngayon palinisan, pagandahan. So mapapansin mo and nakakahabol na tayo. Madalas kasi ako magbiyahe. Alam mo bang among the three terminals, ang pinakagusto ko is yung Terminal 1 Opo. Yung dati, dahil mas maganda yung design Tsaka medyo kung mapapansin mo, Seclari talagang parang maaliwalas ngayon. Maaliwalas. Dati kasi parang congested masyado. Now, maaliwalas. Tsaka napakabilis ng serbisyo ngayon. Oo nga. Sa iyong assessment, ay nakabuti itong ibinigay ito ang operation sa San Miguel Corporation? Opo, malaki pong bagay yun. And yun nga pinapasok natin, Seclari, bukod po dyan yung pagpasok ng mga stakeholders natin, yung mga partners natin, yung security by design. Na bago ka gumawa ng isang airport o kaya ng isang pantalan, ikonsulta nyo muna sa mga experts. Dapat. Kailangan makita namin yung security by design, makita namin. Kasi hindi pwedeng pagandahan, pero hindi naman functional. Diba? Kasi gumawa ka ng magandang airport o gumawa ka ng isang magandang pantalan, pero hindi naman po secured. So, babakbakin na naman po natin yan. So, para hindi po mangyari na maging dalawa pa, tatlo yung trabaho, isa na lang, kinukonsulta po muna sa amin yan. Kami po yung nagsasabi na lagyan nyo dito ng x-ray machine, dito nyo padaanin yung mga passengers, dito dadaan yung mga empleyado para hindi ho naghahalo-halo. Kasi hindi talagang security by design. Yes. Kasi Seclari, hindi pwedeng yung mga empleyado ahalo sa mga pasahero. Malay mo, may iabot yung pasahero doon sa empleyado. Yun kaya, di ba? So, hindi ho talaga pwede magsama yan. Baka mamaya may baril na maitago. May baril na maiabot sa pasahero tapos biglang magdideklara doon sa once na nasa aeroplano na sila. Delikado po yun. So, hindi ho pwede yun. Mula nung maupo kayo sa pwesto, bukod sa pagtanggal ng mga bulsa sa uniform ng ating security personnel, may mga pagbabago pa ba kayong in-implement itong mga nakaraang buwan? Kasi maganda yung ginawa nyo walang bulsa para yung mga tanimbala o ganyan, wala silang paglalagyan. Opo, kung mapapansin mo, Seclari, simula po nung pag-upo po natin, wala po kaming insidente nung tanimbala. Okay. Ito po yung directive hindi pa ng ating pong dalawang secretary, si Secretary Ben Sison po
at si Secretary Banoy Lopez. Oo. Na siguraduhin nyo, hindi na maulit yung mga tanim-tanim bala na yan. Pero nagpumukpok kami dito, Seclari, dun sa information campaign. Oo. Kasi yung mga nakukumpiska po dyan namin, Seclari, kadalasan, yung mga anting-anting ng mga matatanda Oo, na nakakwintas pa. Oo, o kaya hindi minsan- naman live bullet, pero Opo. yung basyo, casing, basyo. yung Opo. basyo. Nandun sa kulay pula na tela, tapos nakapardible dun sa underwear. So, minsan nandun po sa ilalim ng bag, ano. Sabi nila, pag tinatanong namin si Lola o kaya si Lolo, reregalo po namin doon sa anak namin na nasa abroad dahil nagkaanak po siya para ho kontra sa aswang. Oo. Oh, so, pinapaliwanag namin na hindi ho na ho pwede yan. So, kinukumpiska na lang namin. After na maipaliwanag naman, pinapatuloy din po namin. Ngayon, yung mga bala naman po, minsan kasi, Seclari, yung balas, pumuputok ka rin naman, Seclari, di ba? Oo. So, minsan, yung maliliit na bala, 22 o kaya 9mm, pag galing sa shooting range, minsan pumapasok sa ilalim yan ng bag. Oo. Pag ginanon mo, hindi na malalaglag yan. Pero pag in-x-ray, nakikita po namin yan. Oo. So, halimbawa po, hiniram niya lang yung bag. O kaya, inamin niya Naiwan lang doon. Opo, nasingit doon, hindi niya na naalis. Pag naipaliwanag mo at na-profile namin yung tao, ganun din, pinagbibigyan na namin. At di naman ganun karami. Pinagbibigyan po namin. Pinapaalis pa rin namin. Ngayon, wag lang Seclari. Kasi may mga nahulihan din kami, nagdala ng baril Iba na yun. Iba na po yun. May nahulihan po kami, nagdala ng mga maraming bala. Iba po yun. Yung mga droga, iba po yun. Pero yung mga kaya mong ipaliwanag, yung bakit merong 2 o 3 basyo o may bala dun sa bag mo, okay lang po yun. Ipo-profile ka po namin, kunin namin yung mga detalye mo, picturean ka namin. Pero iaalaw ka pa namin. Papaalisin pa rin. Opo. Palili pa rin. Kung mapapansin mo, for how many, mag-iisang taon na po, wala po kaming insidente na nagreklamo na tanimbala. Wala na po. Para naman doon sa mga nagbabalak na bumiyahe, ano-ano ang mga pinagbabawal na dalhin sa hand carry na madalas ay nakakalimutan at dahilan para ma-delay ang kanilang security screening? Well, number 1 yung lags, yung liquid, aerosol, tsaka po yung mga gel. Bawal po yan, Seclari, doon sa bag mo. Doon sa hand carry. Sa hand carry. Kasi, Kahit nga yung nail clipper lang bawal yun. Bawal po Any yun. metal na Kasi magagamit yun, Seclari na halimbawa, may gagawin kang kalokohan, di ba? Yung, halimbawa, yung mga easy open cans. Halimbawa, yung sausage, di ba, Seclari, pag binuksan mo, kakain mo na. Sabi sa amin, pag nagugutom mo ako, pero yung takip po nun, Seclari. Matalas din matalas yun. Tapos pag tiniklop mo yun, Seclari, pwede ng pantusok yun. Matalas yun. So, pinagbawal na po namin yan. So, yung mga... Dati ba may nagdadala ng gano'n? Meron yung mga po. Kinukumpiska po pull-out namin. cans? Kasi nagagamit po yun, Seclari. Oo nga, no? Magagamit talaga dahil pag tinupi mo yun, pwede mong gawing kutsilyo, matulis. Ngayon, matalim po yun, pwede naman pang gawing panghiwa. Di ba? So, binawal na po namin yun. Recently kasi, Seclari, sa Iloilo, may nagpasok ng kutsilyo. Tapos, nung nasita nung ating mga screening officers, pilit niyang kinuha yung bag, tapos nilabas niya yung kutsilyo. Tapos nang halibas na siya doon sa loob ng airport. Buti na lang po, mabilis yung mga tao natin, yung PNP, tsaka yung screening officer natin. Alam mo yung screening officer natin, inattempt siyang saksakin, buti na dampot niya yung tray. Yung tray sa airport. Naisalag niya. At nakakatuwa naman, tapos yung pulis natin, magaling din, nabaril niya. Pero hindi naman fatal. Hanggang sa ma-subdue natin. So from there, Seclari, yun nga, kailangan alerto talaga yung mga tao natin. And gumawa na kami ng paraan ngayon, which is siguro sa susunod, makikita na nila, yung meron kaming tinatawag na na tool, non-lethal tool ito. Na halimbawa, nagwawala ka, lasing ka. Kasi maraming ganyan sa mga airport. Minsan lasing. Lalo yung minsan may mga foreigners pa 8 tao na talaga nagtatalsikan yung mga Pilipino pag pag malalaking tao. So gumawa kami yung tinatawag namin na na sungkal. Ito yung parang letter Y na
talagang para ma-hold ka namin. Hanggang pagdating ng pulis, ipoposas ka. So, gumagawa kami ng mga ganon, non-lethal Sungkal ang weapons. tawag. Sungkal ang tawag. Parang fork na... Parang pork siya, parang yung Iron Man. Pero ang intention nun is para Itulak ka lang. itulak ka. Hindi ka Hindi ka makagalaw bago ka ipoposas. Dalawa yon sa Clary. Yun ang ginagawa namin ngayon. Nag-develop kami ng ganun tool. Oo, maganda yun Yeah, siguro minsan i-demonstrate namin sa inyo. Although it's now sa YouTube, ginagamit na at nagbigay na kami sa iba't ibang airport ngayon sa buong Pilipinas. Nang Kasi ganon, kasi hindi naman pwede Ano yun? Pinasadya nyo yun? Pinasadya namin stainless ito. Oo. Kasi sa Clary, hindi pwede yung basta mo babarilin yung... Oo nga. Kahit nagwawala yun, paano kung tumagos yung bala mo at may tamaan? May tama ang iba. Magkaroon ng stray bullet. Yes, so buti na lang talaga, magaling yung pulis, hinintay mo nang walang tatamaan sa likod bago niya binaril. So, ayaw na natin mangyari yun. Oo. Maganda yung ginawa nyo yun. Oo. Yes. Paano binabalansi ng OTS ang mabilis na daloy ng mga pasahero tuwing rush hour at ang masusing inspeksyon sa seguridad? Dahil may time na napakarami ng ano. Yes. Minsan may sabay-sabay halos na eroplano. Ang pagitan lang, mga 10 minutes yung flight nila. Ngayon, ang ginagawa namin pag ganyan, nagbubukas kami ng bagong lane. Okay. Ngayon, may mapansin ka, 3 lane na siya eh. Pero hindi, pag in normal days na hindi naman talaga siksika, no? Hindi minsan 2 lang ang nakabukas dyan. Pero pag dumami na yan, binubuksan na namin yung isa. Yung pangatlo. So, yun yung ano. Tapos, nagdadagdag kami, may sistema kami ngayon na pag nakikita na nagkakaroon na ng queuing, lumalabas na yung ibang tao namin para mag-assist. Kasi hindi pwedeng nakikita mo may queuing tapos wala ka pa rin gagawin. Dapat may human intervention na rin na lalabas yung mga tao mo para mag-assist. At saka alam mo, ang isang napuna ko ngayon doon sa mga nag-i-screen, mas magagalang sila at mas maggiliw sila. Opo. Oo. Siguro in the next few weeks, sa Clary, Hindi kagaya ng mga 5 years ago, mga masusungit. Bawal na po yung masungit. Ngayon, siguro in the next few weeks, so mapapansin nyo na mas magiging iba yung... Mas friendly nga sila Kasi ngayon. nagte-train kami sa hindi lang sa Clary sa Sa skills. sa skills ng mga X-ray natin kung paano nila i-detect. Pati na rin yung Pati personal manner. relations. Yes, manner ng makikipag-treat nila sa mga tao. Kasi doon talaga importante yun eh. Alam mo na ng mga pasahero, pagka nakasukladuhan lang ng konti, magko-complain na. Tsaka- Magso-social media na yan. Yes. Yeah. Actually, yun ang madalas eh. Pag hindi sila satisfied dun sa services, then social media. Social media. And especially kung wala silang malapitan para magreklamo. Kaya kami, anything, whether it's maliit na reklamo o malaki, we act. Meron together. agad na supervisor na nandun na nakaabang para... Kasi sabi ko, kayo mananagot eh. Supervisor ka ako. Oo. Kasi tao niyo yan. Tao niyo yan. Yeah. Nagpapaalala rin kayo sa publiko tungkol sa mga hoax, threats or false alarm na natatanggap ng inyong ahensya. Ano ba ang tungkol dito at paano kayo nakikipagtulungan sa iba pang law enforcement agencies para aksyonan yan? Kasi meron pa rin, hindi pa rin mawala Yes. ganyan. Oh. Actually, recently, Sec, meron pong mga 4 na magkakasunod na puro hoax naman. Pero delikado po yun kasi one time nagpa-stop po kami ng isang eroplano eh. Dahil doon. Oo. Tapos pinababa namin yung mga pasahero. Dahil yung isang pasahero, foreigner po yun. May narinig daw siyang sumabog. Oo. Paalis na sila nun eh. So, nung sinabi niya ron sa katabi niya, tapos sinabi doon sa flight attendants. So, siyempre, whether totoo yan o hindi, kailangan gumawa kami ng aksyon. Diba? So, pinahinto talaga yung isang eroplano. Pinababa yung mga tao, tapos inimbestigahan, pinuntahan ng pulis, negative naman. Ngayon, it turn out na yung narinig niya palang kalabog, yung mga kargamento sa ilalim. Dahil, alam mo yung initial na nung eroplano, siguro merong na-displace na mga May box nahulog doon. na, Tapos yung narinig niya, siguro may konting kaba, no? So, sabi niya, yun nga,
parang may sumabog na bomba. So, yun sa kanya naman is yung salita niya lang. Unlike yung iba, yung mga bomb joke ba? Oo. Ayun, bawal po yun talaga. Yung magke-create ka ng halimbawa, may bomba dyan sa loob ng bag ko. Oo, yun. Yun. Pagka gano'n, sinadya na Ay, yun. hindi yun talaga. Yung kanya, talagang out of curiosity lang. Or Parang siguro na-alarm lang siya. Na-alarm siya dahil may narinig siyang tunog. Oo. Pero yung nanadya, ayun, bawal po yun. Meron po tayong PD. hindi nyo pinapalipad yung gano'n, di ba? Opo. Hinuhold nyo yun. Ino-hold na po namin yun. May violation yun, Seclari. violation yun. PD 1727. 5 years ang kulong doon, Seclari. Tsaka 40,000 na multa or both. Oo. Di ba dati nga merong isang artista na nag-joke? Yes, na, oo. Sige, kasi nakita niya masyadong binubuksan yung ano niya. O sige, tingnan nyo, baka may bomba dyan. Hindi na siya pinaalis. Hindi na siya pinaalis. Ganun po yun. Wala ho tayong pinipili. Once na nag-bomb joke ka, ay pasensya ka na lang po. Pero i-hold ka po namin. Kasi maabala po yung aeroplano. Pati yung aeroplano, i-check uli yan. Tapos, siyempre, kung may arrestuhin ka namin, magbabago yung manifesto dahil mawawala siya sa manifesto. Marami hong gagawin. At saka, siyempre, nagkakaroon ng fear yung ibang mga pasahero na nakakarinig. Oo, di ba? Especially kung halimbawa po, nasa queuing ka. Tapos narinig nung nasa harapan mo tsaka yung nasa likod mo. Magkakagulo po yan, Seclari. So, Tama. Tsaka, Dapat talaga mahigpit tayo sa dapat ganyan. mahigpit po tayo. Sa susunod na taon ay target ng buksan ang 12 MRT 7 stations. Nakahanda ba ang mga dagdag na tao at gamit ng OTS para ma-secure ang seguridad sa bagong stations? Opo, may mga coordination na po kaming ginawa dyan. And, May mga planning na kayo ng Opo, kasi nga, yung sinabi ko, additional security yung personnel? sinabi ko, Seclari, na kailangan security by design, pinasok na po namin doon. Oo. So nagkonsulta naman sa Yes, inyo? nagkonsulta po sa amin at sinabi na namin, dito mas magandang lagay niyo yung x-ray niyo, dito yung additional guard, dito yung mga tao dito lang dadaan. Ito, pwede nyo nang gamitin yung bago yung sistema sa ticketing. Kasi po, ayaw natin talagang magkaroon ng gulo o halo-halo doon sa mismong bagong tinayong MRT stations natin. Well, lalo pa at bago yun. Siyempre, may mga ibang mga loko dyan. Baka maglaro ng kung ano mabiro. Ano? Paano pinaghahandaan ng OTS ang seguridad para sa mga bagong infrastruktura ng train tulad ng Metro Manila Subway? Yan ba ay dumaan din ng yung sinasabi niyo security by design? Opo. Yun ho. Ito, talagang kailangan dito medyo mag-brainstorming kami. Bago po kasi sa atin yan yung subway. Yung subway. So, titignan po namin kung paano po natin i-apply yung security by design. Kailangan makita muna po namin yung mismong kabuuan ng plano. Para makita namin kung saan magandang ilagay, kung saan practical, kung saan hindi magiging masikip. Nagkakaroon din ba kayo ng study or comparison yung mga subway kagaya halimbawa sa Hong Kong, Singapore? Opo, meron po. Kasi kailangan kasi sa kanila proven and tested yung kanilang design. Tsaka meron po tayong sinusunod na standard dyan. Tsaka yung tinatawag nating dapat tayo, at far tayo dun sa mga international counterparts natin. Hindi pwedeng yung gagamitin natin yung lumang version. Kailangan kung ano yung bago, yun ang gagamitin natin. Kasi hindi na ho natin kailangan mag-upgrade dahil bago yun sa atin. So bakit po tayo maglalagay ng lumang sistema? Doon na ho tayo sa bago. Maganda naman ang budget na ibinibigay sa inyo ng Kongreso. So far, okay po yung budget namin. Yun nga ho, yung hindi nyo kinakailangan humingi ng supplemental o ano. Dahil siyempre, itong mga iba plano natin, baka hindi pa nasama doon sa inyong original budget. Alam mo, mabilis kasi ngayon Seclari, Minsan may makikita kaming lumang port na strategically, pag-aaralan namin, makakatulong pala ito sa economy ng probinsya. So biglang papasok na, ba't di natin improve na lang itong port? So yun, hindi na isasama sa mga budget yung gano'n. Kaya airport na ito, lagyan natin ng international flight ito dahil dudugtungan lang naman natin yung runway nito para makapag-comply sa international standards. So, kailangan ng additional budget. Minsan hindi ho nakikita yun Doon sa mga pag-aaral
at nakikita na lang yan on the actual. So, kailangan talaga, para ma-improve yun, hingi ka na naman ng budget. Especially, tapos lalagyan mo po ng mga equipment, additional budget na naman po yun. Pagka gano'n naman, pinapayagan kayo magkaroon ng supplemental. Opo, kasi nadja-justify naman po eh. Especially kung like ngayon, ang gusto po ng ating presidente, yung talagang walang delay ang tao. Yung transportation natin, very smooth. Oo. Yun ang gusto po ni Presidente. At yun po yung directive na talagang pinalabas po ng aming Secretary Banoy, na kailangan kung ano yung maganda para sa tao, yun ang gawin natin. Huwag tayong lalayo. Nakakatuwa nga dahil itong si Secretary Banoy ay mahusay din sa pagpapatakbo niya. Opo, practical po siya eh. Hindi po siya yung masyadong... Mature. Hindi. Ano siya? Practical. Ito, Actually, kailangan yung common sense ay malaking bagay yan sa mga leader. Eh. Oo, minsan kasi hindi na common yan. Oo. Alam naman natin na ngayong taon ay ang bansa natin ang may hawak ng chairmanship ng ASEAN and ang mga specific security plans ang binuo ng OOTS para sa seguridad. Ano itong mga ito para doon sa kabuuan at sa mga delegado? Alam mo, last year pa lang nagsimula na yan. And ito, matatapos na yan by November, Secretary. Yung pagbabantay natin sa mga ASEAN. Yung mga delegado, pasok na ng pasok yan eh. So, hanggang November... Kasi hindi naman sabay-sabay yan eh. Depende dun sa... Ang haba po, ang haba. So, kalat po yan. Sa buong Pilipinas. Meron tayo sa Iloilo, meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Boracay, meron tayo sa Manila. Ang dami pong hotel. So, ang ginawa natin dyan, Sec, nilagyan po natin ng mga security screening yung mga hotels kung saan po sila pumapasok. So, ang OTS po at ang DOTR, sila po yung nagsisecure ng mga sasakyan nila, yung mga hotel nila. Kami po, may mga personnel kami sa bawat hotel. Just to ensure na secure po yung hotel na yon at walang mangyayari doon sa mga turista natin at yung mga delegado. Lalo na yung mga delegado. Lalo na yung mga delegado dahil pagka yan naman nangyayari, malaking kasiraan na naman yan sa atin. Yes, tsaka yung PNP po, malaking tulong kasi sinasabihan po namin sila na... There was a time kasi, hindi pa naman itong panahon na to, yung mga nakaraan kasi. May mga nadukutan na mga foreigners, mga delegado. Yung iba naatiban pa. So, ayaw natin yung mangyari ng ganun. So, yung close coordination natin as far as yung security ng mga delegado at ng mga turista, talagang pinabantayan natin sa PNP. And we hope na sana tuloy-tuloy. Maganda naman ang coordination. So far, patapos na po itong... wala pa pong nangyayari. So far po. Titiyakin din ba ng OTS ang pangkalahatang seguridad sa mga istasyon ng LRT, MRT at bus terminals? Lalo na sa mga pinagdadarusan ng ASEAN events. Pati yun, nakukover nyo. Mabuti marami kayong mga trained na personnel. Ano po kami, flexible Secretary. Halimbawa, sa mga bus po, like halimbawa po, kung pupunta sila ng Boracay, minsan nagbabas sila, pupunta ng Katiklan. So, kinakausap po namin yung mga terminal chief. Like, ito sa Boracay, nagpunta po kami last week lang. Tsaka sa Katiklan. Kinausap namin yung mga terminal chief doon. Na let's be, kailangan yung cautious po tayo. Pagdating po doon sa mga foreigners, nasisecure ba natin sila? Dapat, kasi once na may nangyari dyan, Nako, maingay yun. Maingay po yan. Pag nag-sockmade yun, ang daming mga turista na baka hindi na magpunta. Kasi apektado tayo doon sayang po yung magagandang lugar dito. Kung na-improve na ba yung X-ray process diyan sa Katiklan? Kasi nung last time na nagpunta ako diyan, medyo mabagal pa That was in 2023. Medyo nag-improve na po. At nagdagdag na tayo ng tao. Okay. Galing po kami dyan sa Katiklan. So, yun nga yung mga problema nila, medyo binigyan natin ng pansin. Siyempre, mga tao yan, Secretary, sabi nga nila, talagang pilit lang nilang hinahati-hati yung oras nila. Pero ngayon, since dinagdagan po natin ng tao, at nag-promote tayo ng mga tao. Kasi nga, may mga dyan, ang tagal-tagal na, hindi na po siguro dapat tingnan nyo rin uli yung security design doon sa susunod na aspeto na
magkakaroon ng tulay ng Inter-Island Yan Bridge. po. Opo. Oo, from Katiklan to the Boracay Opo. Island. Opo. Oo, ito, proyekto ng San Miguel. Paano yun? Hindi nadadaan doon sa Katiklan Port yun. Dahil yung bus pwedeng direct from Diretso na. Manila, Batangas. Yung mga boat personnel po natin doon, yun nga ho ang iniisip nila na paano ang magiging status nila. Oo. Yun nga. Oo. Siguro dapat na muling pag-aralan yun. No? Yes. No? Opo. Kasi yun nga ho ang yun ang mga binabanggit nila nung nandun kami. Kasi nag-boat din kami. Oo. Sabi, tinatanong kami, Sir, matutuloy ba yung proyekto? Sabi ko, tignan natin. Oo. Tignan natin. Pero para sa akin, parang gusto kong mag-enjoy pa rin yung nagbo-boat ka eh. Oo. Part of the experience. Experience yun eh. Experience yun eh. Especially dun sa mga ganong klase ng lugar. Oo. Para sa mga pasaherong may concerns, ano ang hotline o reporting mechanism ninyo? At ano rin ang inyong mensahe sa kanila? Bibigyan namin kayo ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa ating mga viewers na mga impormasyon na hindi ko naitanong. Ito ang pagkakataon. Well, yun ho. Sa amin importante yung mabilisan na aksyon Especially kung may mga concern po sa airports at concern sa mga pasahero. Nandun po yung mga tao natin, Secretary. Once na nakakita po kayo ng mga taga-OTS doon, yung Office for Transportation Security, yan po yung mga personnel na naka-kulay gray, na naka-long sleeve o kaya minsan nandun. Puntahan lang po nila at pag may concern sila, lapitan po nila, sabihin po nila yung concern nila. At yan po ay action kaagad. At halimbawa, kung sila naman po ay may napansin na kaduda-duda sa loob ng mga airport, let's say may mga naiwan po na baggage doon, agad naman po nilang i-report sa mga, whether sa police, sa security guard, o sa mga OTS personnel. Maging aware din sila, no? Oo, kasi yun ho ang importante. Yung tulungan, tsaka yung awareness. Importante po yan. Para ma-secure po natin yung airport po natin, kung saan po tayo sumasakay, at yung mga tao sa paligid ay maging secure din. Opo. Well, napakaganda. Maraming salamat, Administrator Gilbert Cruz, doon sa inyong mga napakagandang mga ibinahagi sa amin. Thank you, sir. Thank you, impormasyon. Nakatitiyak ako na nagustuhan ng ating mga nanunood ang inyong mga impormasyon na naibigay. Yes, Maraming salamat. Maraming salamat at din, hanggang Sec. sa muli, Opo. pagka ikaw ay may mga bago na naman sa iyo pong Dadaling ko dito. Ano nyo Yes, ulit. sir. Yes, sir. Yes, sir. Maraming Thank you, sir. salamat. Opo, sir. Thank you, sir. Samantala, mula sa Talakayan, kasama ang Office for Transportation Security, samahan nyo naman ako mamaya sa isang kantahan sa pagbabalik ng Larigadon Live! Ito pa rin ang Larigadon Live. Bago tuluyang magtapos ang ating programa ngayong gabi, hahandugan ko muna kayo ng isang awitin kasama pa rin ang aking pianista na si Maestro Alan Lagasta. Music, Alan. Dahil tag-ulan, at ito ay request sa akin na ito ay aking kantahin. Yesterday I heard the rain. Yesterday I heard the rain whispering your name, asking where you've gone. It fell softly from the clouds on a silent crowd as I walk alone. Out of doorways, black umbrellas came to pursue me. Faceless people as they passed were looking through me. No one knew me. Yesterday I shut my eyes, face up to the skies, drinking in the rain. But your image still was there, floating in the air, brighter than a flame.
umbrellas came to pursue me. Faceless people, as they pass, were looking through me. No one knew me. Yesterday I shut my eyes, face up to the sky, wandering in the rain. But your image still was there, floating in the air, brighter than a flame. Yesterday I saw the city full of shadows without meaning, and I heard that steady rain whispering your name, whispering your Maraming salamat sa lahat ng patuloy na tumututok sa ating programa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang sa PTV. Samahan niyo ulit ako para talakayin ang mga mainit na usapin sa ating lipunan at alamin din natin ang mga iba pang programa ng ating pamahalaan para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Hatid pa rin ng inyong Papa Sec, Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live. yesterday.